Biglang nagsara o kaya hindi walang naka-occupy. Nagkaroon ngayon ng sunog doon, nagkaroon ng electrical short circuit, something sa electrical. Eh dahil naka-cover yun, naka-close, ang mga guard, ang mga maintenance or mga personal ng Martimol, walang kaalam-alam dahil naka-close. Kapag nagkaroon ngayon ng sunog doon, yung usok na yun, magka-travel pataas, papasok dyan, then mag-a-alarm. Yung pinaka-control panel natin, nandun sa may security, sa mga maintenance or nasa security, mag-a-alarm yun, malalaman nila kung saan specific na stall ang nasusunog. Okay? Halimbawa, gabi, nagsara na itong mall, nagkaroon ng sunog, mayroon parang nakaligtaan. Mag-a-alarm yun. So makikita nila sa control panel kung saan specific yun. Yan ang purpose nun. Yung fire detection alarm system. Ang F-Plus, meron din siyang manual na tinatawag yung push button. In case of emergency, pwede nyo kong pindutin yun. Huwag nyo kong pipindutin na kapag nakatrip lang bawal ho yun. Okay? So pagka bigla yung pindutin, tapos mag-alarm ng malakas, ma-alarma lahat ng tao. Ang nagiging problema ho natin dyan, yung tinatawag na stamping. Okay? Kaya napakahalaga yung travel distance ng exit, yung escalator. Okay? Tandaan nyo kapag nagkaroon ng problema o nagkaroon tayo ng emergency, huwag kayong gagamit as much as possible ng escalator or ng elevator. Doon tayo sa may hagdan. Okay? Nakakalculate din naman po yan kung gaano malapad. Dapat ang isang hagdan, lalo na sa ganitong uri ng building, ay medyo malapad. May distance tayo dyan para hindi magbabanggaan yung dalawang tao. Hindi pwedeng ganun ka maglakad. So, hindi papasaho yun sa Bureau of Fire. Next po. Ayan po, fire suppression equipment. Pag sinabi natin fire suppression equipment, andyan yung sprinkler, fire hose cabinet, at saka yung fire extinguisher. Okay? Yung sprinkler na huya para sa mga hindi nakakaalam. Kapag merong apoy na nangyayari ka na susunog, yung init nun, yung mismong flame or init, puputok niya yung parang tender na color red. Ayun ang sprinkler head. Ito tinatawag yung sprinkler head. Yung kanyang color red na glass yan, made of glass yan. Kapag yan ayas mo sa init o sa apoy, bigla pumutok yan. Pag pumutok yan, doon na lalabas yung tubig. Yun ang purpose ng sprinkler. Ano po? Then fire hose cabinet. Pag sinabi natin fire hose cabinet, nakalock yan. Pero yung kanyang door is made of glass. Kaya in case of emergency, pwedeng basagin. Tapos pwede nyo gamitin. Bubuksan nyo lang siya sa may valve. Okay? So yun, yan na fire extinguisher. Mamaya ituturo ni Sergeant Kalindi kung paano gamitin yan. Next po. Exit. In accordance with section 10.2.5.12 of exit marking, paragraph D of section sa ating Fire Code of the Philippines, the recommended material for exit signs and emergency evacuation plan is a photoluminescent background. Kamukha ho nun. Then this choice of, or yung wala hong ilaw or source of electricity pero luminous. Yun po. Then this choice of material ensures that the signage remains readable in the event of power failure contributing to the safety of building occupants during emergency. Next po. Then emergency evacuation plan. Yan ho ang napakahalaga kapag papasok kayo sa isang building. Hindi nyo unang agad tinatanong kung ano yung password ng Wi-Fi. Okay? Ngayon ba, pumasok ka sa hospital, pumasok ka sa market, tatanong mo, ano nga yung password ng Wi-Fi? Check nyo muna yung evacuation plan na yan. Dahil dyan nakasalalay kapag nagkaroon ng lindol or ng fire, kung paano ka tatakas mag-escape sa isang building. Okay? Kasi ituturo dyan kung saan ka nakalapit at nasaan yung nearest fire exit. Okay? Next po. Emergency light. Yan, automatic ko yan. Next. Emergency exit. Ayan. Mapapansin nyo yung emergency exit, magkakasama lahat. Merong may signage sa taas, at merong emergency light, at merong fire extinguisher. So para pag nagkaroon ng emergency, andyan na lahat ng access. Okay, next. Then means of egress. Pag sinabi natin means of egress, saan ka lalabas in case of emergency? Siyempre meron tayong tinatawag na emergency stair. Okay? So nandiyan lahat yan. Next. Po. Ito po ang emergency hotline ng Bureau of Fire. Okay? Pag i-picture nyo lang ho yan, yung susunod na slide. Ito magkakasama na ho yan. May tanong mo, sir. Sir, halimbawa, taga-Angeles kami. Yan ang Angeles, di ba?
taga Porac ako, taga Mabalacat, taga San Fernando, may emergency nangyayari doon. Pwede ka So pwede po tumawag. ba kami tumawag dito sa Angeles sa Bureau of Fire? Pwede po. Oo. Pwede rin naman ho ang 911. Ang problema sa 911, from Quezon City, from Mani NCR, ibabato sa regional office. Sa regional office, ibabato sa province. Then sa province, ibabato sa fire station. So meron ng delay mahaba. Okay, ngayon kung alam niyo ho yan, kahit man lang sa Angeles City Fire Station, sir, may nangyari hong sunog dito sa may San Fernando. Although sa inyo kami tumawag, pwede naman, nire-ring namin sa mga bumbero sa San Fernando. Nakuha po? Okay, so dito na po tayo sa may tinatawag nating fire science. Para sa mga hindi nakapag-attend last year. Ang apoy is considered of living things. Pag sinabi natin living things, parang tao ang apoy. Kailangan niya lang ng tatlong element. Okay, tatlong elemento lang ang kailangan ng apoy. Una, oxygen, fuel, and heat. Pag sinabi natin oxygen, ma'am, ilang percent ang kailangan ng tao para makahinga sa atmosphere? Kung hindi tayo nag-cutting class ng science subject, ilang percent ng oxygen level? 60. O idea? O ito si ma'am. Ma'am, ilang percent ang kailangan ng tao para makahinga sa atmosphere? 60. Tama, 21%. 21. Eh, galing ni mama. 21%. Ang apoy, ang kailangan lang niya is 12 to 16% para makapag-create na ng apoy. 16. So, ganun lang. Okay, oxygen. Then pangalawa, fuel. Pag sinabi ho natin fuel, dyan pumapasok yung tatlo. Solid, liquid, and gas. Ulitin ko. Pag sinabi natin fuel, solid, liquid, and gas. Either sa tatlong source na yan, yung sinasabi natin fuel, kung saan pwedeng makukuha ng paggatong na pwedeng masunog. Then heat, yung pangatlong element. Pag sinabi natin heat, maraming source ng heat. Andiyan yung electrical, radiation, yung sunlight, or yung katabi mo na kapag nag-iinit. Heat din yan. Okay? Lalo na sa gabi. Tatlong elements lang ang kailangan para makapag-produce ng apoy. Ngayon meron akong tanong. Dito sa kwarto na to, sir, meron bang oxygen? Dito sa may kwarto na to, meron bang fuel? Meron. Yung damit nyo, yung karton, yung upuan, yung projector. Okay? Dito sa kwarto na to, sir, meron bang heat? Meron. Meron kasi pinapawisan nga ako, di ba? So bakit wala pang apoy? Sabi mo, sir, pag tatlong Kala ko elements na sinabi, present, bakit meron ng wala apoy. pang- Bakit wala pang apoy? Ma'am. No idea? Okay, kasi hindi enough yung amount or ratio. Although kailangan natin ng tatlong elements na yan, dapat with enough ratio. Ang fuel, enough. Ang oxygen, enough. Ang heat, enough ba? Hindi pa siya. Hindi pa kulang pa yung amount ng heat para makapag-produce tayo ng apoy. Ngayon, kung halimbawa, present na yung heat, yung kanyang ratio, yung kanyang percentage is enough. Okay? Meron tayong